Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay sa pagtanda ng ating magulang. Sa pagtanda ng ating magulang. Isa pong napakagandang katangian ng Biblia ay ang kanyang peging makatotohanan o realistic. Halimbawa ng pagtrato ng mga anak sa kanilang magulang kapag ang magulang ay matanda na. Ito mamaya alam po natin na isang malaking hamon at hindi madali para sa mga anak ang magipag-ugnayan sa kanilang magulang sa kanyang katandaan. Bakit po? Dahil una, dahil sa katandaan, maaaring nagbabago na ang pag-iisip at emosyon ng kanyang magulang. Naging malimutin na, makulit, nagdududa, at masyadong sensitibo na. Mariiritable, at dahil sa panghihina ng pag-iisip, hindi na gaanong matala sa kanyang kayahang magbigay ng mga payo at mungkahi sa mga pag-uusap. Kaya maaaring din na po pinapansin siya kapag nagsasalita. Pangalawa po dahil sa kanyang katandaan, wala na siyang trabaho, wala nang kita, at umaasa na lamang sa mga anak. Wala na siyang naibibigay. Ikatlo, hindi lamang siya walang naibibigay, kailangan pa niyang tumanggap. Kaya maaaring makita po ang isang magulang matanda na para bagang isang pabigat sa budget ng mga anak. At ikaapat po, maaaring totoong mabigat na pabigat siya dahil sa karagdagang gastusin, bunga ng mga sakit at panghihina ng katawan, kailangan ng mga check-ups, laboratories, at mga gamot, lalo na po ang pang-maintenance. Kaya hindi po katataka mga minamahal, sinabi po sa Kawikaan 23:22 ng Biblia, sabi roon, pakinggan mo ang iyong ama na pagkakautangan mo ng buhay, at huwag hamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda na. Para po sa hindi po aksidente ang pagbanggit ng bagay ng bersikulo na huwag hamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda na. Dahil sa mga nasabing mga dahilan, napakadaling hamakin ng mga anak ang kanilang mga maedad na magulang. Lalo na po sa mga Kristiyanong pamilya, nawa ito po ay hindi mangyari. Atin pa rin igalang ang ating maedad na magulang. Maraming salamat po.